Pakaiga, nagbabalik pa unang balita, isang lalaki ang patay ng mauwi sa pamamaril at pananaksak ang inuman sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Darito ang report ni Salima Refran. Sa barilan at saksakan nagtapos ang masayasanang inuman ng mga magkakaibigan sa Parola Compound sa Maynila kanina madaling araw. Patay si Rolando Yordan sa tama ng mga bala ng baril at mga saksak. Ang isa naman niyang kasamang hindi pa nakikilala, agad na isinugod sa Gat Andres Bonifacio Memorial Hospital dahil sa tama ng bala at saksak. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, pasado alas 3 sa madaling araw na magkaroon ng alitan habang nagiinuman ang hindi bababa sa 5 lalaki. Na-recover sa crime scene ang ilang basyo ng bala. Pero palaisipan sa mga otoridad kung paano nakarating sa kabilang kanto na may ilang metro ang layo sa crime scene sa Yordan, gayong walang nakitang blood trail. Ayaw din daw kasi magsalita ng mga taga roon tungkol sa nangyaring krimen. Wala naman nagsasalita pa na kung anong istorya ng kung anong pangyayari. Paalala naman ng mga pulis sa mga mahilig sa inuman, Iwasan na huwag magkaroon ng away, di bang inuman na lang para walang mangyaring ganyan. ito ang unang balita mula sa Maynila. Salima Refran reporting. Salamat, sir. Talagay sa peligro ang buhay ng isang reporter matapos siyang awayin at takutin ng driver na sinasakyan niyang taxi. Pinaharurot pa raw ng driver ang taxi. Darito ang report ni Julio Segovia. Oo, hindi na ba yan? Pero naiwan ko yung jacket ko. Bangungot kung ituring ng reporter na si Myla Aguer ang karanasan niya sa isang taxi driver na pinara niya mula Maynila patungong Taguig. Ini-insist nga niya na dapat alam ko yung lugar na pupuntahan ko. Alam ko talaga, kaya lang siyang may hindi alam. Pero ang point ko lang, bakit instead na pababain niya ako dahil hindi naman niya alam yung pupuntahan, ayaw niya akong pababain. Dahil nagtuloy raw ang pagtatalo sa biyahe, minabuti niya bumaba na lang sa Quirino Avenue nang may mamata ang mga MMDA traffic enforcer. Pero kahit binuksan na niya ang kanang pinto sa likod ng taxi para humingi sana ng saklolo, humarurot pa rin ang taxi. Kaya napilitan daw siyang isara na lang ang pinto. Kapag hindi mo sinara yung pinto, ibabangga ko itong sasakyan o ihuhulog kita. Tapos sinigsag-sigsag niya yung taxi. Tapos nung nakasara yung pinto, sinabi niya na kahit babae ka, titirahin kita. Sa paghinto ng taxi sa isang stoplight lang nakatsyempong tumakas si Aguer. Pero sa sobrang taranta, di na raw niya naplakahan ang taxi. Mahirap yun kasi siyempre we have no way of tracing yung taxi na nasakyan niya. Inaalam pa ng MMDA kung nakuna ng CCTV ang taxi sinakyan ni Aguer. Dahil sa mga ganitong insidente raw kung kaya isinusulong nila ang roof tagging o pagpinta ng plaka sa bubong ng mga pampublikong sasakyan. Kasabay nito, ipinagtanggol ng chairman ng MMDA ang mga tauhan nilang hindi umano tumulong kay Aguer. We can help pero yung habulan na ganon, siguro hindi na namin, hindi train yung aming mga enforcers na makipaghabulan sa mga ganong violation. Kinondena ng Association of Taxi Operators of Metro Manila o ATOM ang nangyari. Payo nila sa mga operator na kumukuha ng driver, humingi ng rekomendasyon sa kapwa driver, NBI at barangay clearance at drug test. Bukod pa sa seminar sa pagmamaneho at pagtrato sa mga pasahero. Sana naman i-treat nila ng maayos ang kanilang mga pasahero pagkat kung walang pasahero, wala rin sila. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Dating presidential candidate Gilbert Teodoro hindi raw interesadong maging kapalit ni outgoing Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pero nagpasalamat pa rin siya kay Senadora Miriam Defensor Santiago na nagrekomenda sa kanya sa pwesto. Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Sa nagdaang 2010 presidential elections, nagtapos na ika-4 sa karera ang manok ng administrasyon noon na si Gilbert Teodoro. Minsang nagsilbing Defense Secretary sa Administrasyong Arroyo, si Teodoro ay pinsan din ni ngayong Pangulong Noynoy Aquino. At ngayon, si Teodoro ang inirerekomenda ng kanyang dating guro na si Senadora Miriam Defensor Santiago na siyang maging kapalit ng magbibitiw na si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Ayon sa Senadora, wala raw kwestiyon sa integridad ng dating kalihim, gayon din sa kanyang pagsunod sa batas. Mga katangiang ani ay dapat daw nataglay ng susunod na ombudsman ng bansa. Pero ang rekomendasyong ito, kinontra ni Senador Chis Escudero na miyembro ng Judicial and Bar Council. Lahat ng tumakbo, nanalo man o natalo ng nagdaang eleksyon, hindi pwede. So yung sinasabi ni Senator Miriam na pinupload niya kung pwede si Guido? Disqualification yan sa ilalim ng batas. Kahit ang palasyo, sinabing posibleng magkaproblema dahil nga magkamag-anak ang Pangulo at si Teodoro. Meron pong prohibitions on the appointment, so kailangan din pong i-consider lahat yun. Pero mismo si Teodoro walang interes na maging susunod na ombudsman.
Kasabay ng pagpapasalamat kay Senadora Santiago, sinabi niyang di pa siya makakabalik sa gobyerno dahil may iba pa siyang pinagkakaabalahan sa pribadong sektor sa ngayon. Alinsunod sa batas, ang Judicial and Bar Council ang naatasang magsumite ng shortlist ng mga nominado para sa pwesto ng ombudsman. Mula sa masasala nilang kandidato, may hanggang August 4 ang Pangulo na pumili at magtalaga ng bagong tanod bayan. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. US President Barack Obama bumisita sa Ground Zero sa New York, ang lugar kung saan dating nakatayo ang Twin Towers na inatake ng mga terorista. Isa-isang kinamayan ni Obama ang mga pulis at bomberong rumisponde sa site noong atakihin ang Twin Towers ng World Trade Center. Nag-alay din siya ng bulaklak at dasal para sa halos 3,000 nasawi sa insidente. Nagbigay pugay rin si Obama sa mga bomberong miyembro ng Engine 54 na namatayan ng 15 miyembro sa pagresponde nila sa Ground Zero. Nangyari po ang wreath-laying 4 na araw matapos ang pagkakapatay kay Osama Bin Laden na itinuturong utak ng 9/11 terror attack. Mexico City niyanig na magnitude 5.8 na lindol. Ayon sa US Geological Service, sa timog kanlurang state ng Guerrero ang epicenter ng lindol. Sa lakas nito, naglabasan ang mga tao sa kalsada sa takot na matrap sa mga gusali. Wala namang naiulat na napinsala sa lindol. Nananatili namang operational ang mga public transportation at supply ng kuryente. Bureau of Immigration pinahihigpitan ang pagbabantay sa pagpasok ng mga dayuhan sa bansa. Yan ay bahagi ng pinaiting na kampanya ng gobyerno kontra terorismo. Narito ang report ni Jiggy Manikad. Sa harap ng pagkamatay ni Osama Bin Laden, inilabas ng Bureau of Immigration ang memorandum na ito. Nakasa dito ang paalala sa lahat ng immigration officials sa mga paliparan at pantalan na maging doble mapagmatsyag kontra sa pagpasok ng mga dayuhan sa bansa. Maaari kasing samantalahin ng mga terorista ang pagpasok sa bansa upang magasik ng kaguluhan habang sumasakay sa issue ng pagkamatay ni Bin Laden. Ang dokumento ay nakalap ng GMA News mula sa isang source sa intelligence community. Ayon kay Attorney Antoinette Mangrobang, mahigpit ang instruction sa kanila ni BID Commissioner Ricardo David, hindi dapat makalusot ang mga terorista sa bansa. Kaya ganoon na lang ang pagbusisi nila sa mga dokumento ng mga dayuhang papasok. Ibig sabihin po nito, tinitingnan po namin mabuti yung aming tinatawag na derogatory list or blacklist to determine whether those who are entering are in that list. And pangalawa po dyan, kung hindi man sila nasa listahan, ay tinitingnan po at sinusuri ng mabuti ang kanilang purpose of travel sa Pilipinas. Inuusisa po ng aming mga officers kung ang purpose pa nila ay legitimate o ito appears to be highly suspicious. Aminado siyang wala namang mataas na threat level, bagamat hindi sila magre-relax kahit pa ganitong sitwasyon. Ang advice po ng Commissioner ay hindi po na tayo magdepende kung ano bang pong threat level. Ang gusto nating ipatupad ay talagang preventive. Bagamat nakafocus sila sa mga galing Middle East, nilinaw niya na hindi lamang ito ang kanilang tinututukan, maging yung ibang taga-ibang bansa rin. In the same manner po, tinutingnan din namin yung mga bansa kung saan sila nanggaling. So ang immigration officers po ay sinusuri ang pasaporte ng pasahero yung para makita yung history of travel o kung saan saang mga bansa nakapunta itong pasaherong nagpe-present sa kanila para ma-admit sa bansa. Para sa unang balita, Jiggy Manikad reporting. Para sa pinakasariwang update sa labang Pacquiao mostly sa darating na linggo, makakasab natin by Skype si Pabasang Kamao Manny Pacquiao. Congressman, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang hapon din naman sa inyo dyan, Igan. Okay, kamusta na yung timbang at kondisyon ng iyong katawan? Umaga pa lang ito. Oo. sorry. Ano? Yung weigh-in nyo ngayon, bukas ba o ngayon? Kailan ba? Bukas? Bukas ng hapon ang timbangan namin. Okay, so kamusta yung timbang mo? Kamusta yung kondisyon? Okay naman, ayos lang. Walang problema. Okay, tuloy ba yung paggamit mo ng dilaw na boxing gloves, Congressman? Yes, dilaw na gloves ang gagamitin ko. At